Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Sagittarius with the fire elements, Lola Baby, nagpapakilala. Yan ha, okay. So bibigyan ko po kayo ng reading ha. Bigyan ko kayo ng reading, ngayon po is Saturday. Yan ha. So Saturday 8 to Saturday 15 ng August. So tingnan natin ha. The energy na pangkasalukuyan, saan ito, okay? Para saan ito sa inyo, ha? Saang area sa buhay nyo. So, huwag niyong kalilimutan na ang energy is very fluid, pwedeng magpabago-bago. Okay? Simulan na natin. Narito ang tinatawag na the Four of Wands. Okay. So, it seems like makakatanggap kayo ng balita, di ba? Magandang balita. Yan ha. Okay. Maaring ito'y galing sa husgado, di ba? Maaring galing sa university kung sa anak ninyo ito, di ba? Maaring ito'y galing sa inyong baka sa mga insurance, di ba? Sa inyong tax, sa mga taxes. Okay, yan. Basta't meron darating magandang balita. Baka ito'y visa, na-aprobahan ng inyong visa, na-aprobahan ng inyong migration, di ba? Family reunion sa abroad. Okay? Baka na-aprobahan ng inyong tinatawag apply sa trabaho. Baka may employer na kayo kung nag-a-apply kayo ng trabaho. Baka ito'y sabihin na nating nakakuha na kayo ng employer. Baka ito'y mula sa inyong agency. Baka ito yung tinatawag na residence, di ba? Card residence, okay? Residence address or tinatawag nationality or green card or tinatawag na ano tawag dito? Citizenship. Yan ha. So, narito ang tinatawag na the Nine of Cups. Okay? The Nine of Cups to the Five of Cups. Yan ha, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na kung merong ito na ha, it's like meron ditong magandang balita. Okay? Halimbawa, hidwaan, di ba? Yan. Maaring family life, di ba? Baka ito'y family affairs, family matters, di ba? So magkakaroon ito ng tinatawag na magandang, it's like pagkakasunduan, di ba? Yan. Ano pa? Sandali lang ha? Okay. So it's more about tinatawag na halimbawa kung meron ditong naagrabyado, di ba? Yan. Yan. Kung halimbawa yung naagrabyado, halimbawa sa bayaran, sa pera, sa properties, halimbawa nalamangan, di ba? Ayan di ba? Merong sagot, ha? Okay. It's like merong sagot mula sa barangay, sa pulis, sa mayor, sa korte, di ba? Yan. Yun ang nakikita ko, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, it's like gains, magkakaroon ng gains. Maaring may ibibigay sa inyo, di ba? Maaring may mababawi kayo, di ba? Kung ito na may tinatawag business, yan ha, okay. So, ibig sabihin nito makaka-recover, di ba? Yan, makaka-recover. Pwede rin naman ito yung tinatawag na merong sasalo, okay? Meron magte-take over, baka ito'y business, baka ito'y properties, di ba? Baka ito'y bahay, meron magte-take over. Yan ha. So nakikita ko dito tinatawag na malaking biyaya. Napakalaking biyaya nito ha, Sagittarius. Okay. So naririto ha. Okay. Ang tinatawag na it's about halimbawa sabihin na nating a relationship dahil narito, di ba? A relationship na maari nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng, it's halimbawa adversary conflict, di ba?
So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's like tinatawag na why not. Maaari ito'y laban ng pamilya, di ba? Magpinsan, magkakapatid, mag-asawa, mga in-laws, di ba? Yaan. So, ibig sabihin, kailangan maging intact. Yan ha. Kung ano man itong tinatawag na the two of swords, di ba? Yan. So, nakikita ko dito yung relationship, di ba? Maaring halimbawa relationship mag-asawa, maaring sabihin na natin meron ditong infidelity, di ba? Sandali lang, kung may infidelity, 3, 6, 7, di ba? Oo. So, maaring dito yung halimbawa may cheating, di ba? Third party, halimbawa yung mga kabit, di ba? O pamamakialam ng mga halimbawa yung kapatid ng ibang tao, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na itong relationship, it's like permahan, di ba? Yan. Maari ito permahan sa abogado, permahan sa pulis, di ba? Kasi narito na, yan, no? Yan ha, permahan, di ba? So, maaring sabihin na natin ito yung tinatawag na meron ditong relationship, a very, very bad relationship. Diba? Yaan. So, it's more about tinatawag na healing. It's like meron ditong i-stop. Okay? Yuyoko. Yaan ha. So, nakikita dito yung tinatawag. It's like, I think blood is thicker than water. Okay? Dito sa tinatawag Queen of Cups. Okay? It's like blood is thicker than water or tinatawag na may mga pinagsamahan, di ba? So kung ano man itong tinatawag bad memories, di ba? Bad partnership, bad relationship, bad di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na for the sake of the memories, for the sake of tinatawag relationship, di ba? Yan. Kaya ito'y sandali lang ha. Dahil ito'y 369. 9 of Cups, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, losses. Okay? Halimbawa, losses na wala ng asawa, baka na byuda o separated o yung tinatawag na nagkaroon ng kabit, di ba? Nagkaroon ng kabit. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag nagdusa, di ba? Yan. So, to the 7, ibig sabihin umakyat sa tinatawag 7. The 7 of cups, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag nagbabalik, di ba? Okay. Dahil ito ang tinatawag na losses, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, secrets kaaway. Pwedeng kaaway, di ba? Maaring sabihin na nating na-discover, may mga na-discover, nagdadalamhati, okay? Because of this, okay? Tinatawag the 9 of Cups, to the 5 of Cups, ito ang pinaka-sentro, ito ang issue, ito ang tinatawag outcome. Okay? So kung kaya dito tinatawag na outcome, tinatawag na ito'y magbabalik. Yan ha. So ibig sabihin nito maaring for the sake of this relationship, di ba? Ibig sabihin nito, kailangan ito'y intact, okay? Whatever happens, it's like, ano man ang mangyari, di ba? It's like good or bad days, good or a bad relationship, di ba? Ibig sabihin nito, meron ditong nagdurusa, di ba? So, ang ibig sabihin nito, yung tinatawag, kaligayahan na, okay? Tinatawag na the 4 of wands to the Ace of Swords, di ba? Kaligayahan, na-resolve, di ba? Yan. Nagkaroon ng tinatawag justice. Okay? Yan. Nagkaroon ng justice. Okay? Yan. Kasi ito'y hindi dito ha. Nasaan yung isa? Are. Okay? Nagkaroon ng justice, di ba? Yan. So, it's like sabihin na natin maybe magbabayad, di ba? Kung ano man itong napinsala. Kasi may napinsala ditong relationship, di ba? Yan. Nagkaroon ng pinsala. Yan ha. Okay. Kumbaga because of this, ibig sabihin nitong 9 of Cups to the Queen of Cups, narito yung tinatawag na buong pagtitiwala, di ba? So ibig sabihin nito, it's like tinatawag buong pagtitiwala, it's like heart and soul, ibinigay, pinagkatiwala. Pero nagkaroon ng tinatawag na, it's like nasira, okay? Bad. It's like, tinatawag dito? Dinungisan ang relationship, di ba?
So, ibig sabihin nito, meron ditong tinatawag nagpapakumbaba. Di ba? Yan. Kumbaga dito, tinatanggap niya ang hatol ng halimbawa sabihin na natin ng judge, ng munisipyo, ng halimbawa sabihin natin ng barangay, ng mayor, 'di ba, ng Supreme Court, 'di ba? Tinatanggap niya ang hatol at kaya niya itong pagdusahan, 'di ba? Yan, kaya niya itong pagdusahan. So kumbaga dito, narito ang tinatawag pardon. Kung ano man ang maging sagot, 'di ba? Ng tinatawag na sandali ha, okay? Kung ano man ang maging sagot nito, ito kasi ang sagot na ha. Okay, ito ang sagot. Yan ha. It's like tinatawag ditong kailangang intact, 'di ba? Yan. Maaaring sabihin na nating blood is thicker than water, 'di ba? Yan. Kasi meron ditong it's like kaya nagpapakumbaba, pinagsisisihan niya ang kanyang mga nagawa, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag nasira ang credibility, nasira ang trust, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag para makarecover dahil narito ang the seven of cups para makarecover, para lang maibalik, okay? Ang pagtitiwala. Yan. So it's up to this person. Kaya dito naririto yung kanyang sinasabi, yung kanyang tinatawag sa loobin, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag pardon. Maaaring magkakaroon ng pardon, di ba? Yan. So, that's what I see. Saan mang areas ng buhay ninyo yan, ha? Maaaring sa inyong trabaho, investment, kung sino ang mga tinatawag na nakarelasyon nyo, pwede asawa, mga kapatid, mga kamag-anak, ibang tao, di ba? Maaari ito'y negosyo, hanap buhay, di ba? Properties, a marriage, 'di ba? Yan. So, 'yan po ang nakikita ko ha. Salamat na marami.